Ka-Express, China, takot na sa Gilas, Pilipinas. At ito ang dahilan kung bakit kumuha sila ng bagong naturalized player na isang monster sa ilalim. Isang napakalaki ang katawan at napakalakas pa, pero mukhang dito sila nagkakamali dahil isang 6'6 lang ang kanilang kinuha na siguradong walang pantapat kay Junmar Fajardo kung sa ilalim lang ang usapan. Walang ang nagawa noon si Joshua Smith na napakatangkad at napakalapad pa kay Junmar Fajardo, di ba? Kaya kung inakala ng China na ito na ang sagot sa mga big men ng Gilas, ay diyan sila nagkakamali. Ka-Express, mukhang hindi lang basta-basta ang galaw ng China sa basketball ngayon. Ramdam nila ang presensya ng Gilas at mukhang takot na sila. Kaya nga ba naman, hindi mo na masisisi kung bakit biglaan nilang gustong palitan ang kanilang naturalized player. Ang target nila ngayon, isang halimaw sa ilalim, isang dating NBA player na kilala sa pagiging pisikal at matibay sa poste. Pero teka lang, parang dito ata nagkamali ang China. Bakit kamo? Kasi kahit gaano pa sila kalakas at kalapad, ang height niya ay 6'6 lang. Yes, undersized siya, lalo na kung ihahambing sa mga big men natin sa Gilas, lalo na kay Junmar Fajardo. Alam natin na sa international basketball, importante ang physicality. At oo, walang duda, makakatulong sa kahit anong team ang isang malakas, mabigat at aggressive na player. Pero kung height at skill ang pag-uusapan, lalo na sa ilalim ng poste, aba, ibang usapan na yan. Sa Pilipinas, may tinatawag tayong The Kraken. Si Junmar Fajardo ang pinakadominanteng big man sa Southeast Asia. Well, ilang beses na ba niyang pinatunayan na kahit sinong ipangtapat sa kanya, basta't matalino ang footwork at mahusay sa positioning, walang imposible. Kung babalikan natin, hindi nga kinaya noon ni Joshua Smith si Junmar. Si Smith na mas matangkad, mas malapad at mas mabigat. Pero ano ang nangyari? Napagod, nalito, naubos. Hindi siya umubra sa matibay na depensa ni Junmar. Kaya ngayon, kung iniisip ng China na ang bagong naturalized player nila na 6'6 lang ang height, ay magiging solusyon sa problema nila sa ilalim kontra ng Gilas, aba, mukhang nagkakamali sila ng malaki. Hindi sapat ang katawan kung wala kang taas, lalo na kung may AJ Edo ka pang kaharap na ang wingspan na pang-international. Siyempre, hindi natin minamaliit ang bagong recruit ng China. NBA caliber yan at may track record din na hindi basta-basta. Pero ang tanong, sapat ba ang kanyang credentials at skill set para sabayan ang level ng Gilas big men? Ang international game ay hindi lang muscle, kundi utak at experience din. At kung positioning, timing at team chemistry ang basihan, aba, panalo tayo dyan. Si Junmar, kahit ilang taon nang hinaharap, ang mga tulad niyang malalakas na kalaban, hindi pa rin matinag. Isa pa, may chemistry at cohesion na ang Gilas ngayon. Hindi na ito yung Gilas noon na palaging palitan ng lineup o kulang sa preparasyon. Ngayon, mas matibay, mas buo at mas determinado. Kaya kung ipapasok ng China ang isang bago at kailangan pa nilang i-integrate ito sa kanilang sistema, malaki ang chance na hindi agad ito gagana. Lalo pat hindi ito traditional Chinese style na player, ibang kultura, ibang laro. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang individual talent kung hindi mo kayang mag-blend sa team dynamics. Kaya Ka-Express, habang busy ang China sa paghanap ng sagot sa problema nila sa Gilas, tayo naman ay patuloy sa pag-develop at paghasa ng sarili nating team. Dahil kung may isang bagay na hindi nabibili ng pera, yan ay puso at disiplina ng isang Pinoy athlete. At sa mga darating na laban, makikita natin kung sino talaga ang may tunay na lakas, yung binuo sa loob ng court o yung binili mula sa labas. Anong tingin nyo dito mga Ka-Express? Comment lang sa baba. Kaya bang tibagin ng 6'6 na halimaw ang haligi ng Gilas na si Junmar Fajardo? Ka-Express, kung akala natin tapos na ang bangayan sa pagitan ng Gilas Pilipinas at China, aba, nagkakamali tayo. Dahil ngayon, parang gustong bumawi ng tudo ng China. At hindi lang basta-basta. Hindi lang strategy ang iniiba nila,
kundi pati mismo ang mga players na kanilang isasalang sa international stage. At ang pinakamatinding hakbang nila, mag-naturalize ng isang NBA caliber player na mukhang kayang-kaya raw ibuli ang mga batang gilas, lalo na si Kai Sotto. Kaya dumikit lang mga ka-express dahil mainit ang balitang ito. Matapos ang ilang taon na parang palaging palpak ang naturalized players ng China, mukhang gusto na nilang i-level up ang kanilang programa. Aminin na natin, kahit pa NBA player si Kyle Anderson o si Lee Keir, hindi talaga siya naging game changer para sa China. Ang style of play niya ay pang role player, hindi siya yung tipong player na kayang magbuhat kapag nanlalamig ang mga local stars nila. Kaya ngayon ang balita, naghahanap na sila ng bagong naturalized player at ang top priority nila, walang iba kundi si Kenneth Lofton Jr. Familiar ba kayo mga ka-express sa pangalang Kenneth Lofton Jr.? Dapat lang dahil ilang taon lang ang nakalipas, tinitingala siya bilang isa sa mga pinaka-promising big men ng USA sa youth level. Siya ang player na literal na nagpahiya sa tinatawag nating generational talent na si Victor Wembanyama sa FIBA Under-19 World Cup. Yes, ka-express, yung Wemby na ngayon ay isa ng NBA unicorn at franchise centerpiece ng San Antonio Spurs. Noong nagharap sila, hindi siya pinatawad ni Lofton. Pinuli siya, niyugyog, at in-out-muscle na parang ordinaryong player lang si Wemby. Si Lofton, mga ka-express, ay may kakaibang build. 6'6 lang ang height, medyo undersized para sa mga big men sa NBA standards. Pero kung katawan ang pag-uusapan, parang bulldozer sa lakas. Cocky ang frame, parang laging galit sa depensa. Sa NBA, nakapaglaro siya sa Memphis Grizzlies at Utah Jazz, pero hindi siya masyadong sumikat, pero huwag kayong palilinlang. Hindi ibig sabihin nun na hindi siya magaling. Ang laro niya ka-express ay mas swak sa international basketball, kung saan mas physical, mas mabagal ang pacing, at mas pabor sa mga high IQ volleyball players. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit gustong-gusto siya ngayon ng Chinese Basketball Association at kaka-MVP lang nitong si Lofton sa Chinese League. At kitang-kita ang kanyang impact sa court. Hindi lang siya basta scorer, point forward din ang role niya. Marunong pumasa, may handle, at kayang bumutas ng depensa sa kahit anong anggulo. Parang pinagsamang Draymond Green at Zach Randolph na may version 2.0. Ang daming beses na pinakita ni Lofton sa CBA na mismatch nightmare siya. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.